Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko, dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa liksikin, pag-aralan at pagnilay-nilayan natin ang salita ng Diyos patungkol sa ikalawang Juan. Hindi direktang tinukoy kung sino ang sumulat ng ikalawang Juan. Itinuturing na tradisyon mula pa noong una na ang manunulat ng aklat na ito ay walang iba kundi si Apostol Juan. May mga ilang sa pantaha o palagay sa pagdaan ng panahon na maaaring isa pang disipulo na nagngangalan ding Juan ang sumulat ng aklat. Gayunman, itinuturo ng lahat ng ebidensya na ang minamahal na alagad na si Juan ang sumulat ng aklat ng ikalawang Juan. Ang aklat ng ikalawang Juan ay maaaring nasulat sa parehong panahon kung kailan isinulat din ang iba pang mga aklat ni Juan, isa at ikatatlong Juan, sa pagitan ng 85 at 75 sa taon ng Diyos. Ang aklat na ito ay isang mahalagang pakiusap para sa mga mambabasa na ipakita ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos na mag-ibigan sa isa't isa at mamuhay ayon sa kasulatan. Ito ay isa ring babala laban sa mga bulaang guro na nagtuturo na hindi nabuhay muli si Jesus mula sa mga patay. Inilarawan ni Juan na hindi isang emosyon o pakiramdam lamang ang pag-ibig, kundi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Binigyan niya ng diin ng kahalagahan ng mga utos ng Diyos, lalo na ang una at pinakadakilang utos, ang pag-ibig sa Diyos. At ang ikalawang utos, ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi pinawalang bisa ni Jesus ang mga kautusan sa lumang tipan, bagkos ginanap niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa utos ng Ama. Kaya ang umiibig sa Diyos ay ang mga taong nagsasagawa ng kanyang mga utos at namumuhay sa kanyang mga salita. Ito ang pag-ibig na binabanggit sa kabanatang ito. Mamuhay tayo ng may pagsunod sa utos ng Diyos nang sa gayon ay makakapamuhay tayo na may pag-ibig sa ating mga kapwa at maging kalugod-lugod sa Kanya. Alam na natin ng katotohanan na si Kristo ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay. Darating siyang muli upang husgahan ng lahat at tayo'y makasama niya sa Kanyang kaharian magpakailanman. Ito ang katotohanan na dapat nating panghawakan upang hindi tayo maninlang ng mga kaaway na nagtuturo ng kabaliktaran at kapahamakan. Tandaan natin na ang pandaraya ang mabisang sandata ni Satanas. Napakadaling makumbinsi ng isang bago at nakakaakit na doktrina na sa biglang tingin ay ayon sa kasulatan, ngunit kung susuriing mabuti ay matatanto na salungat at nag-aakay sa tao papalayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung ang isang katuroan ay hindi malinaw na sumasang-ayon sa kasulatan, ang katuroang iyon ay mali at hindi mula sa Espiritu at hindi natin dapat napakinggan at paniwalaan. Sa lahat ng mga makakapanood at makakarinig ng programang ito, ang Diyos ay matyagang naghihintay sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa Kanya. Tayo'y nabubuhay dahil na din sa Kanyang grasya. Kilalanin ninyo siya at tanggapin bilang inyong tagapagligtas.
Sundin ninyo ang kanyang mga utos dahil ito ang maghahatid sa atin sa maayos at kalugod-lugod na pamumuhay. Ito na ang araw ng kaligtasan. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at tanggapin siya sa inyong mga buhay upang kayo'y maligtas sa paparating na kapahamakan. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.